Kung ang hanap mo naman ay mga sasakyan na pwedeng pangnegosyo dahil sa pagkakaroon ng malawak na capacity, practicality at durability sa affordable na presyo, ang top 10 modelo na ito ang tatalakayin natin. Mula sa iba't ibang brand na pinagsama-sama para mas makapamili ka ng mas magandang sasakyan na mabibili mo ngayong taon. Yan ang iisa-isayin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kibigyan mo i-subscribe button pati ng notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright. Mitsubishi Canter FE71. Hindi lang mga MPV sedan o mga light vehicle ang inilabas ng Japanese brand na Mitsubishi Motors dito sa bansa, maging ang mga commercial vehicle o gaya ng mga truck. Ang FE71 ang isa sa mga sumunod na sasakyan pagkatapos ng L300 ang nagbigay ng mas compact at mas maaasahan sa maraming hakutan. Dahil mas malawak ang capacity, ay mas nakatuon ang sasakyan sa mga cargo at pagdi-deliver at mas pangunahing pinipili ng malalaking kumpanya kesa sa L300. Ang Canter FE71 ay isang 4-wheeler truck na may 3-liter turbocharged diesel engine at gumagamit ng 4P10 na makina. Kasama ang dual overhead cam, 16-valve at intercooler turbo sa engine. Meron itong dalawang klase ng transmission type na pagpipilian. Isang manual transmission na gumagamit ng 5-speed gear shifting at ang automatic transmission na klase naman ay gumagamit ng 6-speed variable gear shifting. Kaya nitong makapag-produce ng maximum output na 131 horsepower at 2,620 RPM, habang ang maximum torque na nagagawa nito ay umaabot ng 350 Nm. Itong truck ay pinagtibay ng brand at mas ginawang reliable sa kahit anong hakutan sa pamamagitan ng matitibay na klase ng bakal, chassis frame at mga suspensions na ikinabit dito. Nilagyan ng mga hydraulic type na klase ng shock absorber at telescopic, kasama ang mga lip spring, fully floating at ang axle beam. Itong FE71 Canter mga kaibigan ay kayang bumuhat ng hanggang sa 2,640 na kilogram. Dahil sa lapad, laki at haba nito ay mas marami kang pwedeng paggamitan. Ang ilan ay ginagawa itong pampasaherong sasakyan na kung saan ay naglalaman ng hanggang sa 35 seating ang capacity. Itong truck ay may fuel tank capacity na 100 liters at tumitimbang ng 4.4 tons. Kaya nitong umubos ng 1 litro ng gasolina sa loob ng 11 to 12 km. Ang malalaking gulong nito ay may kabuuang sukat na 205 by 85 R16 at may haba ito na 6,420 mm. Ang lapad nito ay nasa 1,750 mm at ang taas ay nasa 2,110 mm. Habang ang ground clearance size nito ay nasa 200 mm. Ilagyan din ng mga modernong cabin ng truck na kung saan sinamahan ng mga connectivity function, FM and AM radio, kasama ang mga speaker para sa libangan ng mga driver. Dito sa Pilipinas ay may estimated price ito mula sa 1,670,000 pesos hanggang sa 1,750,000 pesos. Toyota Light Ace. Ang Toyota Light Ace ay isang entry ng brand ng light commercial vehicle segment sa Pilipinas. Ito ay isang mas maliit na platform sa Toyota Hi-Ace, ngunit maraming gamit na mapapakinabangan gaya ng pampasahero at sa pagninegosyo. Itong Toyota Light Ace ay inilunsad sa Pilipinas na may dalawang available na variant, isang pickup truck at isang panel van. Ang dalawang variant na ito ay ginawang available gamit ang 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na 2NR-BE motor na nagpapadala ng 97 horsepower at 134 Nm ng torque sa pamamagitan ng 5-speed na manual transmission ito. Bagamat ganito ang klase nito ay hindi pa rin tinipid ang mga safety at security features gaya ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system na sinamahan ng brake assist, crash sensor, vehicle stability at marami pang iba. Para sa libangan, meron din itong CD player, mga speaker, FM and AM radio at Bluetooth connectivity. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 695,000 pesos. Mitsubishi L300. Bilang isa sa pinakamaasahang utility ng brand, ang L300 ay ang kadalasang partner ng marami sa kahit anong negosyo. Pinapanatili nito ang kakayahang makapaghatid ng magandang serbisyo sa lahat ng mga consumer.
dala ang pinatibay na under chassis frame suspensions at mga pang heavy duty tires. Mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa listahan ng pinakamabiling light commercial vehicle sa Pilipinas itong modelo, na pinapagana ng bagong 4N14 engine, 2.2 liter diesel na may kasamang DOHC at naka Euro 4 compliance. Mabibili mo ito sa pinakamababang klase na ulo at chassis lang sa estimated price na 900,000 pesos. Pero kapag sinamahan na ng rear cabin, ito ay tataas pa ng 100k. Sa tulong ng traditional clutch manual na transmission na may 5-speed gear shifting, ay bibigyan ka nito ng maaasahang biyahe kahit pa sa matataas na highway, na kaya magpalabas ng 98 horsepower at 200 Nm ng torque sa average na bilis na umaabot ng 150 km/h. May fuel tank capacity ito na 55 liters at kumukonsumo ng 15 km/liter. May haba ito na 4,440 mm, sukat ng height na 1,915 mm at lapad na 1,695 mm, na sapat lamang para magkaroon ng maluwang na cabin at interior space. Nilagyan din itong sasakyan ng mga koneksyon gaya ng auxiliary input socket at Bluetooth connectivity, kasamang dalawang speaker, FM and AM radio na libangan sa mahahabang biyahe. Mabibili mo ito mula sa presyo na 900,000 pesos hanggang sa 1,100,000 pesos sa kasalukuyan. Hyundai H100. Isa pa sa pinakamagandang utility may malawak na capacity itong Hyundai H100 ay ang ino-offer na light truck vehicle ng Hyundai Philippines na may malawak na versatility, yung tipong magagamit sa kahit saan mo man naisin, pwedeng pampasahero kargahan ng mga gamit at gawing service ng pamilya at partners sa ilang mga negosyo. Ang modelong ito ay swak para sa lahat ng iyong pangangailangan. Nagmula ito sa South Korea na kung saan doon na rin nanggaling at ginawa noon pang 1977. Patuloy na namayagpag dito sa merkado ng Pilipinas magpahanggang ngayon. Naging isa sa mga naging pangunahing pinagpipilian ng marami, lalo na yung may mga negosyo, dahil sa tibay, tatag, mapagkakatiwalaan at may malawak na kapasidad. Bukod pa dyan, matipid na rin daw ang modelong ito, kaya magpahanggang ngayon ay tinatangkilik pa rin. Meron itong mas mahabang body kumpara sa Suzuki Carry at may katamtamang laki naman kung ikukumpara sa Mitsubishi L300. Kabilang sa makikita mo pa sa pang-external na disenyo nitong mini truck ay ang simpleng pormahan at iconic na katangian. Meron itong mga naka-halogen type na headlamp at mga naka-bulb type na mga turn signal lamp. Kasama pa sa mga parte na magugustuhan mo sa modelong ito ay ang malawak na rear cabin space na kayang kargahan ng mahigit sa 1,000 kg o kayang sakyan ng hanggang sa 20 passenger. Nilagyan din ang modelong ito ng matitibay na klase ng chassis at suspension na bagay lang din para mapanatili ang katatagan lalo na sa mga kargahan. Nilagyan ng front suspension na double wishbone at rear suspension na leaf spring at may kasamang mga shock at coil spring pa. Naka-ventilated disc sa front brake at drum brake type naman sa rear. Ang mga gulong nito ay mga naka-alloy wheels na rin at naka-tubeless tires na may mga sukat na 195 by 70 R15. Pinapagana ang modelong ito ng 2.5 liter diesel engine, naka 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at naka Euro 4 compliance na rin, para kahit naka-diesel ay hindi ganun kausok. Ang makina nito ay ipinari sa isang manual transmission type na may 6-speed gear shifting na kayang gumawa ng lakas na 128 horsepower at 255 Nm ng torque. Ang bilis nito ay umaabot ng hanggang sa 175 km/h. Meron itong malaking fuel tank na 65 liters at kumukonsumo ng 13 to 14 km/liter. Dito sa bansa, meron dalawang klaseng body configuration na pagpipilian ang inilabas ng brand. Mula sa presyo na 1,024,000 hanggang sa 1,243,000 pesos. Ang H100 ay naka-power steering at tilt and telescopic steering column na inilagay sa manubela nito. Pagpapanatili na magandang kontrol ng maneuver at kasama ang rack and pinion upang mapanatili ang mas magandang stability nito.
Meron itong turning radius na 5.6 meter. Kahit may kalakihan ay mas madaling i-maneuver. Komportabling sakyan ng hanggang sa 3 katao sa harap. At pwede namang sakyan sa rear cabin ng hanggang sa 20 katao. Meron itong mga entertainment gaya ng FM and AM radio. Ang connectivity na may Bluetooth, USB and auxiliary para sa dagdag na libangan. Kasama ang mga speaker na nagpapaganda ng audio sound. Maganda ang handling ng manubela nito. Dahil karamihan sa control ay narito na rin. Ang multifunctional na steering wheel na klase at may magandang analog type display meter panel gauge. Meron itong malamig na aircon system na may kasamang heater, mga saksakan ng gadget na pwedeng pag-chargean at may mga accessories power outlet. Nagkakahalaga ang presyo nito mula sa 1,024,000 hanggang sa 1,243,000 pesos dito sa bansa. Suzuki Carry. Ang Suzuki Carry ay isang small commercial utility na may pinakamaraming pakinabang sa lineup model ng brand. Nagintanyag ito sa bansa bilang isang mas maliit at alternatibong truck na gumugulong sa kalsada ng Pilipinas. Nagtatampok ang sasakyan ng isang nababaluktot na layout na nagbibigay daan dito upang umangkop sa halos anumang pangangailangan. Ang maliit na form factor nito ay nagbibigay daan sa sasakyan na madaling makalusot sa masikip na espasyo. Ang nagpapagana sa sasakyan ay isang 1.5 liter na gasoline engine na gumagawa ng 95 horsepower at 135 Nm ng torque. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ito ay malakas at may kakayahang magkarga ng timbang na 940 kg o kabuuan bigat na kayang dalhin. Meron itong mga suspensions na reliable gaya ng MacPherson strut sa front suspension at lip spring with coil spring sa rear suspension. Samantalang ang mga brake nito ay may kakayahang pigilan ng anumang bilis, lakas ng pag-andar ng sasakyan na ginagamitan ng ventilated disc sa front at drum brake naman sa rear. Meron nitong 5 klase ng body configuration, depende sa iyong paggagamitan, habang ang makina ay nananatili sa isang 1.5 liter na ipinares sa isang 5-speed na manual transmission. Sa interior, nilagyan ng 2 upuan sa harap na para sa driver at pasahero at sinamahan ng mga connectivity gaya ng USB and auxiliary input. Ang nagbibigay buhay sa loob nito ay ang FM and AM radio na may kasamang 2 speaker para sa magandang audio. Pinapanatili ang seguridad ng sasakyan sa pamamagitan ng security features na ikinabit dito na anti-theft device at engine immobilizer. Meron itong dami ng fuel na umaabot ng 43 liters at kumukonsumo ng 16 km per liter. Nagkakahalaga sa estimated price itong Suzuki Carry mula sa 614,000 pesos hanggang sa 798,000 pesos lamang. Suzuki APB. Dahil sa makantong forma at sukat nito, ay ipinagmamalaki ng Suzuki APB ang mga katangian nito gaya ng masaganang interior space, improved reliability at napaka-practical na klase. Ito ay isang all-purpose na sasakyan ayon sa disenyo nito. Kaya ang pangalan nito ay All-Purpose Vehicle o APV. Pwede itong upuan ng hanggang sa 8 katao. May dagdag na silid para sa bagahe o maraming bilang ng merchandise para sa negosyo. Maaari rin itong maging isang mahusay na gamit bilang isang pampamilyang van, service o pampasadang sasakyan. Ang napapagana sa Suzuki APB ay ang isang 1.6 liter na single overhead cam, 16-valve engine na may 5-speed manual na transmission. Sa malawak nitong cabin space at functionality, tried and tested durability at power figures na umaabot ng 91 horsepower at 127 Nm ng torque, ay siguradong bibigyan ka ng magandang biyahe sa araw-araw. Pagdating sa chassis, gumagamit ang Suzuki APB ng mga bone metals na galing sa Suzuki Super Carry upang maging isang mahusay na hauler ang sasakyan para sa mga tao o kargamento. Ang sukat ng APB ay may haba na 4,320 mm at lapad na 1,865 mm. Ang wheelbase ay may sukat na 2,625 mm na sumasakay sa kabuuang 180 mm na ground clearance size. Nagtatampok ang suspension system ng MacPherson strut sa harap, habang ang likuran ay may matibay na axle na may mga lip spring para sa lahat ng variant at isang 3-point coil spring setup.
Ang isang pares ng disc brake ay matatagpuan sa harap, habang ang likuran ay nagtatampok ng isang set ng drum brakes. Ang mga lower trim ay gumugulong sa isang setup ng 4-inch steel wheels, habang ang top of the line trim ay may kasamang 15-inch alloy wheel set. Kasama sa mga features ng teknolohiya ng Suzuki ATV, ang isang 6 na speaker audio system na may 8-inch na head unit na may mga connectivity gaya ng auxiliary input, USB at Bluetooth. Ang mas mababang modelo ay nilagyan lamang ng 1-DIN system na may auxiliary at USB connectivity na may kasamang 2 speaker lang. At para maalalayan ng maigi sa pagpaparada sa masisikip na parkingan, ng lahat ng modelo ay nilagyan ng parking sensor for security. Dinagdagan ng isa pang safety na anti-lock braking system. Ang ATV ay may fuel tank na 46 liters at kumukonsumo ng 15 km per liter. Nagkakalagang presyo nito sa estimated price na 743,000 hanggang sa 955,000 pesos dito sa bansa. Toyota Tamaraw. Official lang inilunsad ngayong taon ang pinakabagong utility car ng Toyota Motor Philippines na magbibigay sa marami ng napakasulit at maaasahan sa kahit anong klase ng paggagamitan. Ang modelong ito na yatang isa sa iyong magugustuhan. Bilang isang family car service panghanap buhay o pangnegosyo, ay nagtataglay ang modelong ito ng napakagandang kalidad at talaga mapapakinabangan sa araw-araw. Ang Toyota Tamaraw 2024 model ay ang bago ngayong pagpipili ang sasakyan mula sa Japanese car automaker at matagal nang kilala ng marami bilang isang praktikal, maasahan, matipid at may kalakasan, at higit sa lahat ay isang matibay na klase ng sasakyan. Nag-evolve ito ngayon sa pinakabagong bersyon at napakamoderno, ngunit dala pa rin na to ang iconic na disenyo na pamana mula sa pinakamatandang lahi nito. Ang signature na disenyo ng front face at backseat type na body configuration, kasama ang mas pinalakas na ngayon na makina nito na available sa 2 klaseng pagpipilian, gaya ng 2GD-FTB diesel engine at ang TTR-FE gasoline engine. Sa kabila ng pagiging maasahang utility car nito mula pa man noon, ito ay nananatili pa rin isang legendary model magpahanggang ngayon. Hindi kasi matatawaran ang binigay nitong pakinabang sa mga taong ginagamit ito bilang isang partner sa negosyo o di naman kaya service sa araw-araw na gumugulong sa loob ng syudad ng Kamaynilaan at sa iba pang mga probinsya dito sa bansa. Tumatagal na klase, kaya naman magpahanggang ngayon, bagamat matagal nang naitigil ang produksyon nito, ay may iilan pa ring makikita nito sa kalsada ng Pilipinas. Kaya naman sa bagong henerasyon nito, ay nagkaroon muli ng buhay ang modelo sa pinakabagong anyo nito. Mas lumakas ang appearance sa napaka-eleganteng itsura nito. Isang utility van na naiiba sa marami dahil gaya ng dati, nilagyan ito ng pinaumbok na harapan na parang nguso sa harap kumpara sa ilang mga brand competitor na flat body front shape lamang, na kung tutusin ay nagbibigay ng dagdag na kaligtasan lalo na sa mga oras ng mga banggaan na kung saan hindi basta-bastang mapupuruhan ng driver at pasahero sa harapan. At malayo ang makina sa harap na upuan kaya hindi mainit sakyan. Mas madaling i-maintenance at napaka-accessible at mas convenient kung titingnan ang ganitong klaseng disenyo ng sasakyan. Dito sa bansa ay inilabas ito sa 5 klaseng variant na pagpipilian at nakadesenyo ang bawat body configuration nito depende sa kung anong klase ng iyong paggagamitan. Pinapagana ang modelong ito ng 2.4 liter diesel o gasoline engine na may 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may 2 klase ng transmission din na pagpipilian. Ang automatic type transmission na may 6-speed variable gear shifting at manual transmission nito na may 5-speed gear shifting naman. Gumagawa ng maximum output na 148 horsepower at 400 Nm ng torque. Kaya naman ang nagagawang estimated na bilis nito ay umaabot ng 170 km per hour o higit pa. Ang bagong Toyota Tamaraw ay nakakuha ng mga advanced na teknolohiya gaya ng nasabi natin, sa pagkakaroon ng maraming features na para sa pangkaligtasan pati sa pangsiguridad. Meron itong 2 concept design na pagpipilian, depende sa iyong magugustuhan, gaya ng isang pickup truck na body type at isang with cabin na klase. Lagyan ito ng driver side airbags, passenger at knee airbags. Paligtas ang mga sasakay lalo na sa unahan. At pag-usapan naman natin ang kabuuang kalidad ng build. Meron itong chassis na sobrang tibay at tatag mula sa pamana ng brand na isang klaseng mapagkakatiwalaang manufacturer dito sa bansa na Toyota. Dito sa bansa ay may average price naman ito
na estimated price lang din na maglalaro sa 800,000 pesos hanggang sa 1 million. Isuzu Travis, isang Isuzu car manufacturer brand sa mga pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino pagdating sa sulit at practical na klase ng mga utility. Kabilang sa mga ipinamamalas ng mga sasakyang nagmumula dito ay may kalakasang umarangkada, katipirang kumonsumo at higit sa lahat ay sobrang tibay talaga ng mga nanggagaling na sasakyan dito sa brand na to. Kagaya na lamang ng tatalakayin natin ang Isuzu Travis ay ang entry ng Isuzu Car Philippines sa light commercial vehicle segment dito sa bansa. Isa rin ito sa mga hinahangaan ngayong modelo ng marami, lalo pat napatunayan ng marami ang kahangahangang nagagawa nito sa pagde-deliver, cargo, pampasahero at partner sa negosyo ng ilan nating mga kababayan. At higit sa lahat, meron kang isang bagay na matutuklasan sa modelong ito na hindi mo makikita sa ibang mga brand competitor. Gawa ang Isuzu Travis sa bansang Indonesia at dinala sa Pilipinas para maging kabahagi ng mga mamamayang Pilipino sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Meron kang makikita sa harapan nito na simpleng pormahan lang. Walang masyadong arte at anumang pinagkakabalahan. Meron itong dalawang malaking ilaw sa harapan na may kasamang signal light indicator, pati na rin ang clearance at parking light nito. Naka-halogen type pa ang headlamp pero maliwanag na rin naman. Isa pa sa nagpapadagdag disenyo at ganda ng harapan nito ay ang pagkakaroon ng silver accent garnish sa front bumper grille na nagbibigay rin sa modelong ito ng unique identity at pagkakakilanlan, kasama ang nameplate na Isuzu at Travis na mismo nakadikit sa harapan nito. Pagdating naman sa side portion, makikita ang malaking sukat ng Isuzu Travis utility body. Merong 4 na standard wheel and tires na pang heavy duty at may kabuuang sukat na 195 by 55 R14. Ang Isuzu Travis ay isang business mobility vehicle, kaya kahit sa anong klaseng negosyo ay pwede. Kargahan mo man ito ng mabibigat ay kakayanin dahil meron itong cargo volume o bigat na kayang dalhin ng hanggang sa 1,600 kg. Bukod pa dyan, ang chassis at suspensions kasama ng brake na ikinabit sa modelong ito ay sobrang matitibay at makakapit. Kaya naman ang front suspensions nito ay naka-double wishbone, habang naka-lip spring na may kasamang shock absorber at mga coil spring naman ang rear suspensions nito. At pagdating naman sa makina, ang Isuzu Travis ay pinapagana ng 2.5 liter 4JA1 Blue Power diesel engine. Ito ang subok ng makina ng brand na ipinamana mula pa sa mga ninuno at nilagay ngayon sa isang truck body na gaya nito. Kaya hindi lamang sa hatawan at sa patipiran maging sa patibayan ay siguradong makasusulit ka dito. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang Isuzu manufacturer mga kaibigan ay kilala sa buong mundo ng iba't ibang mga bansa, lalo na kung sa makina ang pag-uusapan, dahil isa sila sa mga pinagkakatiwalaan pagdating sa engine capability mga kaibigan. Bukod pa riyan, ang makina nito ay sinamahan din na naka 4-cylinder with 16 valve at naka dual overhead camshaft. Meron itong fuel supply system na naka CRDI at mayroong emission norm compliance na Euro 4. Kaya hindi na rin maingay at mausok at eco-friendly. Sinamahan pa ito ng isang manual na transmission na may 5-speed variable gear shifting na gumagawa ng maximum output na 77 horsepower sa kada 3,900 revolution per minute, habang ang newton meter ng torque naman nito ay nasa 177 sa kada 1,800 revolution per minute. Kaya naman ang nagagawang bilis nito ay umaabot din ng hanggang sa 160 to 170 km per hour. Meron itong Isuzu Travis na fuel tank capacity na 50 liters at kumukonsumo na rin ng matipid na umaabot ng hanggang sa 14 to 15 km per liter lalo na sa highway. Meron din itong mga safety features na magagamit mo sa bawat biyahe, gaya ng seatbelt, engine check warning na nagpa-pop up sa mismong instrument meter panel at nagpapaalala kung magkakaroon man ng aberya sa loob ng makina at upang mas madala sa pinakamalapit na service center. Ang kabuuang bigat nito ay nasa 1,290 kg at kayang bumuhat ng hanggang sa 1,660 kg na bigat, na may iabot kayang presyo na 1,040,000 hanggang sa 1,111,000 pesos mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na variant nito. Ang Nissan Urban. Matagal nang pinagkakatiwala ng maraming mamamayan ang Nissan Van, isa sa pinakamagandang klaseng commuter van dito sa Pilipinas, na kung saan may sasakay mo ang mahigit sa 15 tao na may komportabling seats. Ginagamit din ito madalas ng ilan bilang partners sa panghanap buhay at sa negosyo. Ang van na ito ay talagang nagpamalas na ng katatagan sa biyahe at pagiging matibay at matipid na klase.
Kaya kung naghanap ka ng isang van na pwede sa lahat at mas magandang maging investment, isa sa mai-offer ko sa iyo ang Nissan Urvan na ngayon ay may bagong modelo na nai-update sa makabagong itsura at may bago ring specs and features. Ang makina nito ay pinapagana ng 2,488 cubic centimeter na displacement capacity o 2.5 liter diesel engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft. Pagdating sa performance, ito ay kaya mag-produce ng maximum output na 127 horsepower at 1,400 to 2,000 RPM at may Newton meter of torque naman na 356 sa kada 3,200 RPM. Kaya ang average top speed din na nagagawa nito ay umaabot sa 150 to 165 km/h. Itong modelo ay matipid talaga sa diesel dahil sa ginamitan ng naka-CRDI na fuel supply system. May fuel tank capacity na 65 liters at kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 12.3 km. At kung pag-uusapan naman ang safety sense nitong sasakyan, ang modelong ito ay nilagyan din ng mga panibagong safety measure na tutulong sa iyo sa pang-araw-araw. Siyempre, hindi rin pahuhuli yan. Meron na rin kasi itong anti-lock braking system with brake assist. May driver and passenger airbags, crash sensor at mga seatbelts. Bukod pa dyan ay napaka-reliable din ng mga suspensions nito na ginamitan naman ng mga torsion beam sa front at lip spring with shock absorber and coil spring sa rear suspension. At pagdating naman sa brake procedure, ang braking system sa front ay naka-ventilated disc type at drum brake type naman ang rear brake nito. Para sa ilan pang detalye mga kaibigan, pagdating naman sa interior, may napakalakas na aircon system with heater, mga cup holders at marami pang iba. May connectivity na rin ito kasama kagaya ng Bluetooth, FM and AM radio, may mga speaker, kaya talagang maganda na rin ito kung tutuusin. Dito sa bansa ang kabuang presyo nito ay 1,162,000 pesos hanggang sa 2 million pesos, depende sa variant na pipiliin mo. Ang Photon Harabas. Sa loob ng mahigit 10 taong pamamayagpag sa bansa, hindi masyadong kilala ng marami ang brand na ito mula sa United Asia Automotive Group, ang Photon Philippines. Pero ang mga modelong gawa dito ay may kalidad at pangmasa ang halaga. Kagaya na lamang ng modelong ito na hindi patatalo ang kalidad, tibay at tatag nito pagdating sa actual road riding. Ang Photon Harabas, isang affordable utility van na kagaya ng ibang tinalakay na natin ay maaasahan mo rin pagdating sa pagninegosyo, pangkabuhayan, pamilya o kaya pan-service. Isa sa pinaka-affordable 20 seating capacity na klase ng van na mabibili mo dito sa bansa ay itong Photon Harabas. Well, pangalan pa lang ay mukhang alam mo na kung ano ang paggagamitan nito. At mga katangian, ang pormahan kasi nitong mini truck ay talagang pangharabas, meaning to say, sa ibang pagkakaintindi ko, ito kasi ay pwedeng panghakutan talaga. Pinapagana ito ng 2.2 liter diesel engine, 4-cylinder 16-valve, naka Euro 4 compliance at may transmission na 5-speed na kaya mag-produce ng maximum output na 87 horsepower, kaya ang arangkada at takbo nito ay hindi rin nagpapahuli. Ang mga sulit na suspensions nito ay sobrang mapagkakatiwalaan mo na rin. Ginamitan ng MacPherson struts sa front at rear suspension na lip spring with coil spring and shock absorber naman ang sa likod na bahagi nito. Ang front brake nito ay naka-disc type habang drum brake type naman ang rear brake. Pagdating naman sa mga features nito, ang air condition nito ay napakaganda at maliwalas na rin with heater, mga bottle holder. May kasama na rin nga palang USB and auxiliary input at pati na rin mga speaker. Meron na rin itong FM and AM radio, kaya malilibang ka na rin habang pinapagana ito o pinapatakbo sa malalayong lugar. Dito sa bansa, ang modelong ito ay kaya na rin kargahan ng malalaki o mabibigat na bagay, may malawak na rear cabin space at kayang upuan ng hanggang sa 20 passenger. May mga safety handrails at makakapal na foam ng upuan. Pagdating sa safety measure, ito rin ay may mga seat belts at seat belt warning. May kasama na rin front and side impact beams at engine check warning. At dito sa bansa ay may 4 na klaseng variant din na inilabas nito. Mula sa pinakamura na nagkakahalaga lamang ng 755,000 pesos
hanggang sa pinaka-top variant na 860,000 pesos dito sa bansa.